Yan, isa po muling magandang umaga po sa ating lahat at salamat po sa Panginoon Diyos sa panibagong araw. Pinagkaloob niya sa atin kung magsama-sama po tayo sa pakikinig at pag-aaral ng kanyang mga salita. Salamat po sa Panginoon Diyos at naway patuloy kayong maratnan ng biyaya at pag-iingat at kapapala ng ating Panginoon Jesus. Salamat po at muli, good morning sa inyo lahat. Salamat sa Panginoon Diyos at kayo pinasa mabuti ng kalagayan. Yung mga nakakaraan ay unti-unti na pong as far as yung pandemic saka yung mga vaccines natin, so, may mga ilan na sa atin ang nabigyan na po ng vaccination. So, just pray na lahat tayo para po ay sa biyaya ng Panginoon Diyos ay maging safe tayo lahat. Po. Sa biyaya ng Lord. Okay, sa mga nakakaraang araw at binigyan tayo ng tema ng ating Panginoon Diyos patungkol po doon sa ating taon na ito na season of restoration natin. Yung nakaraan, diniscuss natin binigay sa atin ng Panginoon Diyos, pinag-aralan natin ang mga bagay na kung sa paano tayo o ano ang ginagawa ng Panginoon Diyos at pag tayo ay nire-restore ng Lord. Okay? So, samahan po muna ako sa isang maikling panalangin. Tayo patuloy. Muli o Diyos, aming banal na dakila at mga pangyarihan sa lahat. Kami po sa iyong banal na trono ng awa at kagandahang loob. Kami po ay patuloy na dumudulog upang itaas ang iyong dakilang pangalan at hingin sa iyo sa pangalan mo po aming Panginoon Jesus ang paggabay na iyong banal na Espiritu. Kayo po ang siyang bumusog at pumuno at ng mga salita mo sa aming mga kaluluwa, Panginoong Diyos, upang kami ay patuloy mapagsamba at patuloy kang mapurihan at maunawaan at marinig ang iyong mga mensahe sa araw na ito. Purihin ka po at walatiin at ito po'y may taas at malawalhati. Sa pangalan mo po, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sa pagpapatuloy natin, bali, ito po yung tinatawag nating part 2 na tayo, no? Our God of Restoration, the same title nung nakaraan natin. At sinundan natin sapagkat nung nakaraan ay makita natin na tayo po ay patuloy na may ginagawa ang Panginoong Diyos sa buhay natin. So, part 2 na tayo. At kukunin natin yan sa aklat ng Isaiah, chapter 43, 18 to 19. At sa aklat din po ng mga awit, 107 verse 35. Isaiah 43, 18 hanggang 19 at Psalms 107 verse 35. Sa Isaiah 43, sa New King James Version, ito po yung sinasabi, do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Sa mabuting balita, Biblia sabi niya, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa remote at huwag nang alalahanin pa mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Sa aklat ng awit, 107 verse 35, pinasama natin yung King James Version na sa mabuting balita, He turns the wilderness into pools of water and dry land into water springs. Kahit naman ilang nagagawa niyang matabang lupain, nagiging batisang sagana sa tubig ang tuyong lupain. So, maalala natin na sa panahon ni Propetang Isaiah, ang bansang Israel talagang sinakop at nasa kalagitnaan ng kaguluhan at ng pighati at sila ay sinakop at talagang bagsak na bagsak ang bayan ng Israel. Subalit sa kalagitnaan doon, ang mensahe ng Panginoon Diyos ay sabi diyan ay kalimutan mo na yung mga nakaraan.
kalimutan mo na ang mga nakaraan at maglalagay pa siya ng ilog, ng springs, etc. sa mga disyerto. Gagawa siya ng bagong daan. Sa alalahanin natin, sa pagre-restore, as far as restoration of God is concerned, mayroong tatlong bahagi palagi. Pag-restoration, mayroong tatlong bahagi. Yung former o yung original na itsura. Pangalawa, yung nasira o nakurap o nawala. Depende sa pangyari o sa tao. At pangatlo, yung na-restore. So, yung ibinalik. Tandaan natin, palaging ganito yan. Tatlong bahagi, yung una, tapos yung nasira o nawala o ninakaw, at pagkatapos yung naibalik. Subalit, tandaan natin, pagdating sa Panginoon Diyos, pagdating sa Panginoon, yung restoration, nagkakaroon ng pagkakaiba. Yung original sa iyo, na ginawa at binigay ng Lord, yung ibinigay ng Lord, nawala, kinurap, at kaya ninakaw ng Diablo, etc. Material man yan, o anuman bagay sa iyo, o taon, sinasabi minsan ng lost years, nga. At yung pangatlo, yung restoration. As far as God is concerned, pagdating sa restoration, hindi yan katulad ng restoration na original na bahay, nasira o nabulok, tapos ginawa ng bago. O kaya iniba ng kaunti. Pagdating sa Panginoon Diyos, hindi lang basta ibinabalik, hindi lang basta nire-restore, kung hindi mayroong pangdagdag. Okay? Sa Panginoon Diyos, kapag siya nagre-restore, may karagdagan, may bonus. At ikaw pa ang mamamangha dahil nung ibinalik ng Panginoon Diyos, mayroon pang mas higit na mangyayari at mas maganda. Kanga. So, ito yung tatandaan natin. Kapag ang Diyos ang nagbalik, hindi lamang niya ibinabalik ang nasira o ninakaw, okay, o nawala, kundi mas maigi, mas maganda, mas higit kaysa dati. Mas madalas nating nababanggit na pinakamagandang halimbawa ay nangyari doon kay Job. At all throughout the Bible, makita natin yung nangyari sa Israel, na yung mga nangyari sa kanila, nung sila sinakop, sila original, nagkasala, o nagkagulo sila, etc. Sinakop sila sa katigasan ng kanilang ulo, at nawala sila. Pero kapag nang sila ay binabalik, yung temple binabalik, yung tawag ito, yung bakod nila, yung wall nila na ibinabalik, kapag nila, lalo nagiging mas maganda kaysa sa dati. In fact, sa aklat ng Ezra, noong binalik ng Diyos, ni-restore, na-rebuild yung temple, ay mixed emotions kasi nga naalala nila yung una at mas maganda kaysa sa dati. At the same thing, hindi lang sa material na bagay, kung hindi pati ang ginagawa ng kalaban sa tao. Just remember at patuloy mong ilagay sa iyong puso at isipan, kapag ang Diyos ang nagbalik, higit kaysa nawala ang ibabalik ng Panginoon Diyos. Yun ang pakakatandaan mo. At ito yung nais niya. So, last time, pinag-aralan natin ito. Just to recap, 4 na katotohanan base sa aklat ng Isaiah din, chapter 54 naman ang tinalakay natin, and side by side with Joel chapter 2. So, 4 thoughts on God's restoration. Ito yung pinag-aralan natin last time. God's restoration will renew your joy. Kasi nga, kalimitan, kapag nawala yung isang bagay sa iyo, ang kapalit kalimitan niyan, o nasira, o nawala, o ninakaw, ay karungkutan. Kaya ang unang binabalik ng Panginoon Diyos ay ang kagalakan kaagad sa puso ng isang tao. Okay? Pangalawa, God's restoration will expand your influence. At isa sa binigyan natin example ay walang iba kundi si Jabez o si Jabez. Okay? So, na-restore ng Panginoon Diyos, in-expand, sira ang kanyang buhay, puro kaguluhan, puro sorrow, puro kalungkutan, and yet, nung siya ay nanalangin sa Panginoon Diyos, ay ibinigay ng Panginoon, grant ng Panginoon yung kanyang requests. Number 3, God's restoration will remove your shame. Alisin niya ang iyong kahihiyan. Which is, in fact, sa practical application natin,
lahat tayo mayroong mga background. Lahat tayo may mga background na hindi maganda dahil sa sinira o binasa o mga nasayang na mga taon. And then kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon Diyos, ikaw ay natagpuan ng Panginoon Diyos, yung kahihiyan na yun ng dati, ay hindi na maalis sa isip mo yan na yun, nasa history na ng buhay mo yan. So bakit? Kaya mo magpatotoo sa harapan ng mga tao na sasabihin mo, ako ay dating ganoong bla 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 bla. Subalit ako ay binago at inibig at binago ng Panginoon Diyos. Kaya yung testimony mo, okay, sa pag-restore sa iyo ng Panginoon Diyos sa kanyang relationship sa iyo, ay pwede ka magpatotoo sa dati mo, subalit yung guilt ay inalis na niya sa iyo. Yung kahihiyan hindi mo ikinakaya yung dati mo, pero ipinagmamalaki mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Okay? So, tinatanggal ng Lord yan. Number 4, God's restoration will push back the opposing forces. Sabi natin, kaya no weapon shall form against you. Yun ang sabi dyan sa aklat ng Isaiah 54, lalo pa sa verse 17. So, kapag nirestor ka ng Panginoon Diyos, sobra-sobra, to the point na ang kanyang protection sa iyo ay mananatili sa iyo. God will protect you at walang pwedeng gumalaw sa iyo. At lalo tigit sa panahon na tayo tumanggap, kahit sa panahon ni Kristo, pag tayo tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo, na tayo ay protektado. In John chapter 10, I think, sinabi ng Panginoon Diyos na walang makakaagaw, walang makakakuha sa inyo sa aking mga kamay. Diba? Walang makakaagaw. So, push back. Talagang ang protection, ang hedge of protection, ang pag-iingat ng Panginoon Diyos ay nasa iyo palagi. Ngayon, nasa sa atin na yun kung tayo po'y aalis sa protection ng Panginoon Diyos. It is your fault. But as far as God is concerned, ay pinangako niya at kanyang gagawin, ang protection niya ay laging nasa sa iyo. Okay po, so ito yung 4 na pinag-aralan natin last week, last week. Sundays, ito yung 4 na ginagawa, kaisipan kung paano ang ang restoration ng God ay binibigay niya sa atin. Okay? So, now, base sa ating pagpapatuloy kung ano pa yung restoration na ginagawa ng ating Panginoon Jesus sa ating ngayon, we will go on sa restoration itong part 2 na ito. Base ito sa ating minasa Isaiah. At kukunin lang natin doon, sabi niya gagawa siya ng bago, i-restore niya, kalimutan mo na yung dati. Sabi kanina, kalimutan mo na, limutin mo na, ibaon mo na sa limot ang mga dati. So, ano ba yung i-restore? So, babalikan pa rin natin, base niya sa number 1, John chapter 14 verse 6. Sasabi sa bago sa Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa first thing na restore ko, ito matatandaan ninyo, nung wala ka pa sa Panginoon Diyos, hindi pa tayo natatagpuan ng Panginoon, at nang nakita ka, natagpuan at ikaw ay tumugon sa panawagan ng Panginoon Diyos sa kaligtasan, then, binigay niya, inirestore niya ang buhay na masagana, buhay na walang hanggan, na inagaw ng kalaban sa atin. Yung unang-una niya binabalik ay ang buhay na nagmumula sa Kanya. Kasi nga sabi dito ng Panginoon Diyos, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Siya yung buhay. So, ibig sabihin, lahat ng buhay ay nagmula sa Kanya. Tama, in Genesis chapter 1, walang nalikha, base sin sa John chapter 1 din, walang nalikha ng anumang bagay na hindi sa pamamagitan niya. Siya yung salita. Sinasabi na sa Genesis chapter 1, kabuuan, nagsabi siya at sinabi ng Diyos, at sinabi ng Diyos, at sinabi ng Diyos, at nagkaroon, at nagkaroon, at nagkaroon. So, at sinabi sa John chapter 1 nga na siya yung salita sa pansimula ay ang salita at ang salita ay sama sa Diyos at ang salita ay Diyos. So, it is Jesus. Later on, sinasabi ni John na siya ay si Jesus. So, sinabi niya, sa Kanya yung buhay. In John chapter 11, verse 25, sinabi sa Kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay. Ito'y pangyayari na kung saan namatay ang tinatawag niyang kaibigan na si Lazarus.
At kausap niya sila Marta at nauna si Maria. At ito'y sinasabi niya kay Marta. Sinabi niya sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalatay sa akin, walang mamamatay. Kahit mamatay ay muling mabubuhay." So siya yung resurrection and the life. He is the resurrection and the life. So, nasa Kanya yung buhay. Ang isa sa ibinibigay ng Panginoon Diyos sa atin ay ang buhay na nagmula sa Kanya. Unawain natin, ito yung isa sa napakagandang regalo na binigay sa atin ng Panginoon Diyos nang tayo tumanggap sa Kanya, buhay. Ibig sabihin, ayon sa Ephesians, kung babasahin niya aklat ng Efeso, ang taong wala pa kay Jesus ay itinuturing na patay ng Panginoon Diyos spiritually, di ba? Patay dahil walang ugnayan, patay dahil walang pakikipag-ugnayan sa Panginoon Diyos. Subalit nung tayo natagpuan ng Panginoon Diyos, ang ibinigay niya ay buhay, life. But common John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish but have eternal life." So yung buhay na binigay niya sa atin ay hindi lang yung buhay na ikaw ay naging tao, kung hindi dinagdagan niya, may bonus. Pag restoration kay God, may bonus, at ang bonus na binigay ng Lord sa atin ay eternal life. Tama? Yung kasi yung binigay, yun na sinabi. So, paano nila ibigay? Kasi siya yun. Siya yung buhay, siya yung source ng life. Siya yung pinagmumulan ng lahat ng buhay. Kaya meron siyang kapangyarihan. Kaya niya, He is able and He is willing to those na bukas ang puso at isipan sa pagtanggap sa ating Panginoon Kristo. Kaya napakaraming mga tao at ang hindi naunawaan na ang pagtanggap sa ating Panginoong Kristo ay katumbas ng buhay ng isang tao. Buhay na walang napakagandang binibigay niya sa kanya. Magandang i-restore niya ang isang tao sa isang napakagandang relationship na magpasawalang hanggan, which is nagsisimula sa isang buhay. Buhay na galing sa Kanya. Okay? Hindi galing sa atin, hindi galing sa Diablo, kundi galing sa Panginoon Diyos. Siya ang lahat, siya ang buhay, siya ang resurrection, siya yung lahat ng muling pagkabuhay. So, ano ibig sabihin nito? This means that He is the only way to life everlasting. Siya lang yung tanging daan. John 3:16, John 14:16 kanina, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." So, ang ibig sabihin nun, siya lang ang nag-iisang daan ng buhay at magpasawa ng hanggan. Walang iba. You cannot find everlasting life to other people. You cannot find everlasting life sa ibang grupo o kahit na kanino o kahit saan. You cannot. You can only find everlasting life only through the Lord Jesus Christ. Yan, sa Kanya, sa pamamagitan lamang niya. The only divine truth, the only source of life satisfactory to God. Siya yung nagsasabi, "Ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay." Siya lang ang nag-iisang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga ito yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon Diyos. Itinuturo natin ang daan patungo kay Kristo. Hindi patungo kung ano man klase ng grupo o patungo man sa isang organisasyon o patungo. Hindi yung ganong klase. We lead people to Christ. At yun yung ano natin, yun yung calling natin di ba? Make disciples of all nations, etc., making them, baptizing them in the name of the Father, etc. So, yun yung Great Commission. Yun yung calling ng bawat Kristiyano na naranasan mo ang buhay na wala hanggang kay Kristo, naranasan mo ang pagpapatawad sa Panginoon sa Kristo, naranasan mo ang ginagawa niyang pagpapala sa iyo, so dadalhin mo siya doon sa pinagmumulan na kung saan ka nakaranas na panibagong buhay, which is the Lord Jesus Christ. So, ito yung inire-restore. Inire-restore ng Lord yung panibagong buhay. Now, number 2. Bilis na tayo. Proverbs 29 verse 18 sa New American Standard Bible. Sabi niyan, "Where there is no vision, the people are
unrestrained. Sa mabuting balita, hindi maganda yung pagkaka-translate ng Tagalog. So, mahaba yan, pero kunuha natin yung unang bahagi ng Kawikaan 29:18. Sa Tagalog, kinuha ko sa Ang Biblia, sabi niyan, literal, kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan. Okay? Sa mabuting balita, iba yung pagkaka-translate niya. Pero ito sa Ang Biblia, kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan. So, ibig sabihin, isa sa nire-restore ng Lord ay ang vision. Bakit? Bakit vision? At ang vision na ito ay hindi lang yung vision na nakikita ng iyong mata, kundi ito ay prophetic vision. Ito ay spiritual vision. Pangitain, ibig sabihin, binibigyan ka ng Panginoon Diyos ng pangitain na nagmumula sa Kanya. Binibigyan ka ng vision na nakikita mo beyond doon sa iyong nakikitang physical, beyond doon sa iniisip mo, kasi siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Remember Jeremiah 29:11, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope. Siya lang nakakaalam ng lahat ng plano, panukala, sabi niya. Ako lamang ang nakakaalam ng panukala para sa iyo. Kung siya nakakaalam, so bibigyan ka niya ng vision, you will know kung ano yung iyong tinatahak. Napakahalaga ang may vision. Sa ating kultura, sa kulturang tao, okay, lahat sa mga Pilipino, ang mga bata, kapag ang mga bata, tinuturoan na natin sila, palaging tinatanong yan. Tinatanong yan sa bahay, tinatanong yan sa eskwelahan, kaya tinatanong yan sa labas, pag may mga matatanda, tinatanong yung mga bata, nag-aaral, so tatanungin sila, ano ang gusto mo paglaki mo? So, parang ini-imply natin sa kanila, inilalagay natin sa kaisipan nila na mangangarap sila, mag-iisip sila na isang bagay na sa kinabukasan o paglaki nila kung ano man, meron silang tinutumbok agad. Hindi basta laro lang, hindi basta kain lang, hindi basta lang nabubuhay, kundi binibigyan natin sila ng pangitain sa buhay nila, ano ang gusto mo paglaki mo. And later on, kapag yun ang gusto nila, yun ang nasa puso nila, pupuso nila yun. Lalo kung mayroong suporta ng mga magulang. Tama? So, pero later on, sila yung magde-decide sa buhay nila. Katulad din natin. Sila rin. At kung ano man ang mangyari sa buhay nila, yung bata sila, meron silang pangarap, and habang lumalaki, habang nagkakaisip, habang nagkakaedad, ay medyo marami pagkakataon na naaagaw ng saliputan, naagaw ng tinatawag na desires of the youth, ika nga, yung pangitain na gusto rin natin sa kanila at maganda para sa kanila. Kaya nakakalungkot sa mga magulang. Nakakalungkot sa mga magulang na yung gusto mo o yung maganda para sa kanila, tapos hindi nila napupusto. Hindi man lang nila nakakantig yung maganda para sa kanila. At wala na bang ibang walang ninais na hindi maganda mga magulang, kundi lahat maganda. Kaya lang nakakalungkot, iba kapag medyo lumihis na kaunti yung kanilang daan. But don't worry. God is good. God is good. At ito, kaya nga may restoration kasi alam ng Diyos na mayroong kalaban. Nag-i-exist siya. Totoo siya. At walang ibang trabaho, walang ibang gagawin ang Diablo, ang kalaban, Satanas, John 10:10, kundi ang magnakaw, manira, at mangwasak, at pumatay. Yun ang trabaho niya eh. So alam niya, wawasakin niya lahat. Kahit buhay ng isang tao. Kaya ang Diyos, nung pa man, alam na niya yun, kaya meron siyang solusyon. Meron siyang solusyon. At walang magagawa kalaban kapag ang Diyos ang nagpala sa iyo, walang pwedeng sumumpa para sa iyo. God bless you. Meron niya sa Genesis chapter. Pag pinagpala ka ng Panginoon Diyos, wala. Ever since pinatunayan niya sa bayan ng Israel, pinatunayan niya yan, na yung panahon na kung ang Israel papasok sa Exodus yun, alam ko Israel papasok sa lupang pangako,
nakapasok na sa lupa. Nakapasok sa disyerto na, nakatawid na sa dagat ng pula. At isang pagkakataon na merong pangalan ng isang hari, ang pangalan ay Balak. Okay? At mayroon siyang masamang balak sa bayan ng Israel dahil na-receive niya ang mensahe, ang chismis, ang news, na ang bayang ito ay napakarami at pwede silang sakupin. Kaya natakot siya. Ang ginawa niya, kumausap siya ng isang propeta o diviner, ang pangalan ay Balaam, na gusto niya ay sumpain ang bayan ng Israel. Okay, so alam na natin yung ibang istorya na yan at ito yung bayaran. Okay? Bayaran siya, yung si Balaam na ito at pinuntahan niya pero nakikipag-usap pa rin siya sa Panginoon Diyos at dahil siya ay pwedeng nasusuhulan, nagdadalawang isip siya, gagawin niya. Subalit sinabi sa kanya ng Panginoon Diyos, hindi mo pwedeng sumpain ang aking pinagpala. And He is the same yesterday. God is the same yesterday, today, forever. Kapag ikaw ay ibinilang niya na Kanya, at ikaw ay Kanya dahil kay Kristo Jesus, tama? Dahil ikaw ay kay Kristo Jesus, ikaw ay pag-aari niya, ikaw ay pamilya niya, ikaw ay anak niya, ikaw ay lingkod niya, then no one can curse you. Walang pwedeng sumumpa sa iyo. Sapagkat ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. Nasa sa iyo ngayon yan. Kapag na ikaw mismo ilalayo sa blessing ng Panginoon Diyos. So kung saan walang pangitan, ito yung nire-restore ng Lord, binibigay niya ang vision sa iyo, prophetically, spiritual vision, ito yung binabanggit dito, upang makita mo kung ano yung gusto, nais, kalooban ng Diyos na tatahakin mo para sa iyo. At doon ka ulit tutumbok para hindi ka malihis ng landas. Okay? And in number 3, bilis natin. What God will restore. Number 3 is hope. Colossians chapter 1 verse 27 sa New King James Version, sabi niya, to them God will to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is in Christ in you, the hope of glory. Which is in Christ in you, the hope of glory. Sa Tagalog, makita natin siya, sa kanila ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa sa iyo, na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. So ano sinasabi rito? Niloob, inais, kalooban ng Diyos, God's will, na i-reveal, ipaalam kung gaano kalaki itong kayamanan ng kaluwalhatian, riches in glory. Hindi ito literal, hindi ito financial, material, but riches in glory. At ang riches in glory na yan, na pinapahayag ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng kanyang mga anak, ay walang ibang tinutukoy kung hindi ang Panginoon Jesucristo, which is in Christ in you. Kaya ma-amaze sa mga tao, ano meron ka na born again ka? Ano meron ka? Ano meron sa iyo? Na nakikita namin, nararamdaman namin, sa kabila ng nangyayaring pandemic, sa kabila ng mga problema mo, sa kabila ng lahat ng mga ito, ay parang punong-puno ka ng kaluwalhatian, punong-puno ka ng kagalakan, punong-puno ka ng pag-asa. Itong hope na ito, ito yung baterya natin, ito yung power natin, na magpatuloy sa landasin natin sa kabila ng kabilang problema. May pag-asa ka dahil alam mo, sa Panginoon Diyos may kinabukasan, may hope kayo. Tandaan niyo yung 1 Corinthians 13, yung love chapter, diba sa bandang huli, yung pinaka-last verse, ang sabi niya, and these three remains, faith, hope, and love, but the greatest of this is love.
kasama yung hope doon sa tatlong virtues na binigay ng Diyos sa atin. Bawat isa may pag-asa. So, hindi ka umaasa o hindi lang meron kang pag-asa dahil kaya mo. Hindi. Meron kang pag-asa dahil si Kristo ay nasa iyo. Yun ang panghawakan mo. God is in me. Emmanuel, God with us. I will never leave you nor forsake you. Nasa sa iyo. Ang problema lang ng maraming Kristiyano ay hindi niya hinahayaang gumalaw, kumilos, mag-isip ng Panginoon Diyos, kundi pinapangunahan natin. Pag pinapangunahan ng Panginoon Diyos, hindi. Ang medyo maano na sa Panginoon Diyos, hindi ko anong tamang term, kukunin ko na rin sa Lord, ay i-respect your decision. Nirerespeto niya ang decision mo. Nirerespeto niya ang kaisipan mo. So gusto nga ng Panginoon Diyos na baguhin mo yung kaisipan mo. Romans chapter 12, di ba? Renewing your mind. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. O paano mang i-renew yung kaisipan mo dapat nakatutok sa Panginoon Kristo. Hindi yung kung saan-saan nakatutok kasi alam niya na magulo ang daigdig na ito. Alam niya, sinabi niya sa Aklatan John, sinabi niya sa mga disipulo, subalit ang daigdig na ito na pagtagumpayan ko na. Alam niya magulo. Kaya niya, binibigyan niya ng pag-asa, binibigyan niya ng energy, binibigyan niya lahat ng kakailanganin ng isang anak ng Diyos, ng isang mananampalataya upang ikaw ay maging mananagumpay. So, we are more than conquerors. Tutong natin yun. Paano ka magiging conqueror? Paano ka magiging victorious kung wala ka ng pinagdaanan? Kung maganda lahat ang takbo ng buhay mo. You will be victorious, naging mananagumpay ka dahil meron ka pinagdaanan ng battle. Tama ba? So, yung battle na pagdadaanan mo pa, natapos na yung iba, yung battle na pagdadaanan mo pa, sa tulong at kasama mo ang Panginoon Kristo, huwag mo siyang iiwan, huwag kang magsolo, huwag kang mag-isa. Habang kasama mo siya, mananagumpay ka. Kaya may pag-asa ka. Itong hirap na ito, itong kaguluhan nito, itong mga, kung ano man ang mga problema mo sa buhay mo, pamilya mo man, personal mo man, o ano man, malalagpasan mo lahat yan sa tulong at biyaya namang ng Panginoon Kristo. Diba? Lumapit kayong mga napapagal, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa tulong niya, sa biyaya niya. If Christ is your salvation, you can have hope no matter how difficult your circumstances. Saan isipin mo, so, physical, ano ba talaga, ano ba ang mangyayari sa aming mga physical? Talagang vulnerable kami lahat. Siyempre, hindi namin alam kung ano mangyayari. Mamamatay na pa kami sa sakit na ito. Do not worry. Huwag mong sayangin ang oras mo. Saka bumurin mo doon sa virus na yan. Basta mag-ingat ka na. Huwag mo namang abusuhin ang iyong katawan. Binigyan ka ng talino sa gawin mo. Gamitin mo. Pero, ano man ang mangyari, huwag kang mag-alala. Dahil may pag-asa ka sa Panginoon Diyos. Alam mo, pagdating ng araw, sino man na mauna siya dumating o mauna ka umakyat. Mauna kang uuwi. Mauna siya bumalik o mauna ka umuwi. Alin man sa dalawa, alam mo, papalitan ng Diyos ang ating physical na mga katawan. Diba? Glorified body. Mas pogi, mas magaganda. Diba? Amen? Amen. God is good. And He is giving us hope. May pag-asa. May pag-asa sa Panginoon Diyos. Wala ka pag-asa sa iba, pero sa Panginoon Diyos meron. And number 4, bilisan tayo, apat na. What God will restore is fruitfulness, productivity. In John chapter 15 verse 5, sabi niya, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him will bear much fruit.
For without me, you can do nothing. It is true. Totoo naman. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Sino mang mananatili sa akin, ako ay sa kanya, ay mamumunga ng sagana. Sagana. Kung wala kayo sa akin, for without me, kung hindi sa akin, wala kayong magagawa. Kaya, alam niyo, ang bunga na hinahanap sa atin ng Panginoon Diyos ay actually bunga rin niya. Bunga ng Espiritu Santo, bunga ng relasyon mo sa Kanya, siya yung gagawa sa iyo. Tandaan mo, walang sariling bunga na lalabas sa isang sanga kapag ang sanga ay nakahiwalay sa pinakapuno. Habang ang sanga ay nakakabit sa puno, may tendency siyang mamunga. Pero putulin mo ang sanga, mamamatay siya, wala na isang bunga. Literal. Very practical. Huwag kang hihiwalay kay Kristo. Marami mga tao masyadong yung mayabang, masyadong akala nila, kaya nila sa kanilang mga sarili. No. Without Christ, wala tayo. Kung wala si Kristo Jesus, wala tayo. Patuloy na binibigay, tinuturo ang ng prinsipyo ng Biblia na tayo namumuhay at nabubuhay sa Kanya, para sa Kanya, at sa pamamagitan niya. In Him, with Him, through Him. For Him, by Him, lahat-lahat sa Kanya. We live dahil sa Kanya, kay Jesus. At nabubuhay tayo dahil sa Kanya. Romans sabi ni Pablo, I am no longer live, but Christ liveth in me. It's all because of the Lord Jesus Christ. Magiging productive ka lang. Alam niyo kasi kapag sinira ng kalaban winasak ng kalaban, ninakaw ng kalaban, wala kang hope, wala kang joy, wala kang buhay, walang vision, malungkot ka. Kapag gano'n ang buhay mo, walang fruitful, walang bunga. Hindi ka magiging mabunga. Okay? Hindi ka magiging productive. Ayaw mo na yung buhay mo dahil puro kalungkutan. Okay? Hindi gano'n ang nais ng Panginoon Diyos. Kasi meron plano, meron siyang layunin, may purpose siya, bakit ka ginawa niyang tao. Bakit ka ginawang ganyan? Bakit ikaw, ang sa dinami-dami ng mga tao, pinili ka pa rin, hinirang ka pa rin, at tumanggap ka bilang kanyang bugtong na anak? Bilang kanyang anak sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak ng Panginoon sa Kristo. Ibinilang ka, kasama ka. We are co-heirs with Christ, kasamang tagapagmana ni Kristo. Ang ganda ng nag-aantay sa atin. John chapter 14 verse 1 sabi, in my Father's house there are many mansions. There are many rooms. Diba? Tama ba yun, John 14? Sa bahay ng aking amay maraming silid. Ibang mansion. By the way, mansion. Yung silid mo, mansion na agad. Silid pa lang yun, mansion na. Kung hindi raw ganun, hindi ko sasabihin sa inyo, ako uuwi, aayusin ko lahat. Ang ganda ng buhay na plano at gusto ng Panginoon Diyos sa akin. May nag-aantay para sa iyo. May mga reward pa. Awarding nights. Awarding ceremony. At isang pinakamagandang na record sa Biblia, simpleng-simple. Kahit na ano man ang posisyon mo dito sa libutan ito, kahit sa church, member ka man, or worker ka man, pastor ka man, wala, regardless kung ano ang posisyon mo, isa lang sasabihin ng Lord, my good and faithful servant. Aking mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa buhay mo wala hanggan. Yun lang ang aantay natin. Pag sinabi ng yung, wow, the best na sa atin. Baliwala lahat ng pwedeng magagandang salita ng ibang tao.
Pero pag sinabi ng Lord, halika, tanggap ka. Kaysa naman sabihin niya, sino ka? Who you? Hindi kita nakikilala, hindi kita kilala. Ang hirap mo sa hapdi nun. Masakit yun. So, nagiging productive ka sa buhay mo dito. Ang productivity mo dito sa ibabaw ng lupa. Habang nandito pa tayo, gawin natin ang nais ng Panginoon Diyos sa'yo. Yun, just be obedient. Ang obedience naman natin, simple kung ano lang, kung ano ang sinasabi sa'yo, yun ang gawin mo. Hindi mo kailangan maging jack of all trades, master of none. You don't need. Simple lang. Kung ano ang pagkatawag sa inyo ng Panginoon Diyos, yun lang ang gawin mo. Okay. You cannot impress God eh. Ano pwede mong gawin para ma-impress ang Lord sa'yo? Magaling kang kumanta? Mas magaling kumanta ang mga anghel niya. Magaling ba akong tumutok? Mas magaling pa ron. Magaling ka ba magturo? Mas magaling, meron siya, mas magagaling na magturo. Magaling ka ba mag-service kung ano man ang klase dito sa simbahan? Ano man ang pinagmamalaki natin, merong mas higit, mas na higit pa na magaling kaysa sa atin. So, ano pwede natin pumalaki? Wala. Kung gaano kasimple yung binigay ng Panginoon Diyos sa'yo. Just remember, isang balong babae, nagbigay ng kanyang ikapo o ng kanyang abuloy, nakita na Jesus sa kapila, di ba? Wala, sa dami ng nakapilat na bibigay ng kanilang ng giving nila, yung balo ang na-recommend na Lord, nalugod ng Panginoon, kahit barya ang binigay niya. Sabi ng mga teachers, sabi nila, hindi yung portion, yung bahagi, kundi yung proportion, ano ang natira sa kanya. Kasi ibinigay niya lahat eh. Pareha lang kasi yun na lang ang pera niya. So ibinigay niya lahat. So Lord, hindi yung ano lang ang kaya mo bigay. Kundi ano yung natira sa iyo. You give it all. Bigay mo lahat. Kung may ano man ang talents, skill na binigay sa iyo ng Lord, gamitin mo for the glory of God. Yun lang. Ito. Use it for the glory. Gamitin mo. Kaya magaling ka. Hindi. Basta buong puso mo bigay sa Panginoon Diyos. Hindi mo dahil yung sasabihin ng tao. Ang mga tao, ang daming kritik eh. Pangit naman tumutog yan. Pangit naman magturo yan. Puro na naman. Pangit, puro pangit. Pag ganun, puro pangit na malabas sa bibig niya, pangit din siya. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Pero ang maganda kung ano yung sasabihin ng Lord. So it doesn't matter kung ano sabihin ng tao. Mas mahalaga pa rin kung ano sasabihin ng Lord sa iyo. Pag sinabi ng Lord, acceptable, gusto ko yan, nalugod ako, kahit ano sabihin ng mga tao sa iyo, baliwala yan. Amin po, ang mahalaga si Lord eh. Ang mahalaga yung siya eh. At even, Book of Hebrews sabi ng Lord, you cannot please God without faith. Lord, I give this to you. Ginagamit ko itong skill and talents and the gifts na binigyan mo sa akin. Ginagamit ko yan para sa iyo. Alam ng Lord yun eh. God knows everything. Hindi mo kailangan magtago. Hindi natin kailangan magpa-impress. Makakuha natin. Ang maganda lang, magpa-impress tayo kay God. Siya lang. Later, siya rin ang nag-decide. Di ba? My good and faithful servant. Amin po? Then, ito na. What God will restore your life, vision, hope, fruitfulness, or productivity. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat o Diyos na aming banal, dakilat, makapangyarihan sa lahat. Kung tutusin, marami ka pa kung bagay ang kaya mong at willing mo ibalik. May karagdagan pa sa mga ninakaw, sinira, nawala ng kaaway sa amin, Panginoon Diyos. And
still kung ano yung kalooban mo, kung ano yung plano mo, still, it will remain. What you have planned, what you have will, kung ano yung niloob mo, Panginoon Diyos, saan mangyayari? And nothing we desire, O God, but to give glory into your name, O God. It's not a matter of how good we are, but it is the matter of how good you are to us. Napakabuti mo, Diyos. So we give thanks unto you for what you have done. Sinabi mo nga po sa iyong mga salita, even in the desert, pwede ka mong ilagay ng ilog, Panginoon Diyos. And we thank you for giving that to us. Maraming salamat. Lord, ano ba po ang pwede namin sabihin? But to glorify your name, O God. Lift up everything unto you, sapagkat ikaw lamang po, Panginoon Diyos. Hallelujah. And we give thanks to you. Would you sing, give thanks? Give thanks to be grateful. That we can say, Lord, but thank you, Lord God, for what you have done and what you're going to do for us. May you be glorified, continually be exalted in our lives. Ikaw lamang po ang dapat mapurihan, maluwalhati, patuloy namin sasambahin at luluwalhati magpakailanman. Sa iyong pangalan namin, Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. God bless you.